Magandang gabi mga inday, ito nga na naman ako, magvo-voice over na naman. Kanina umaga nga pala, hinatid ni nanay si Chloe at saka si Pearl. Ako nga naiwan sa bahay dahil nga nilalagnat ako, masama ang pakiramdam ko. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nakapasok. Dito nga sa mga oras na ito, si Pearl nga pala ang may hawak ng cellphone kaya nakakapag-video siya. Nauna nga palang pumasok ang grade 2, ang grade 6 kasi nakapila pa sa labas. Yung nakikita nyo nga matangkad, si Chloe nga pala yan. Diyan nga pala sila nakapila. Ewan ko kung bakit pinapapila pa sila. Ayan nga, pinapapasok na sila. Kagabi nga, naisip nga ni nanay na pumunta nga kami ng Baywalk para naman maarawan kami. Sa pagkakalam ko, ako yung amo, pero bakit ako yung hinihila mo, Mika? Nakasalubong pa nga namin dito si Coach Popoy. Sa Dolomite nga sana ang punta namin, kaso naalala namin bawal nga palang aso doon, kaya bumalik na lang din kami. Ayan nga ang Baywalk ngayon. Ayan nga, ang dami nga namin nakakasalubong nakauri ni Mika. Ang gaganda nga nila, ang tataba pa. Ayan nga, nasa Roas Boulevard na nga kami nito. Binaba nga namin si Mika dun sa mabuhangin para makapaglaro-laro. Kaso natatakot kasi nilalapitan ng mga aso. Sa part na yan, pinupunasan ni nanay yung mukha niya. Paano, napakadumi ni Mika. Nung pauwi na nga kami, buwat-buwat ko si Mika. Napagod yata, tulo pa nga ang laway. Tumambay nga lang muna kami dito saglit, nag-uusap kasi si Ate Alexa pati si Nanay. Malapit na nga kami sa bahay nito, binaba ko muna si Mika dahil hindi lang siya napapagod din naman yung may hawak sa kanya. Fast forward, galing nga kami nito kay tatay, hinatid nga namin yung kanin sa kanya. Pauwi na nga kami nito, todo ingat nga si nanay sa pagdadrive dahil nga dumudulas yung gulong. Pero bakit pag ako yung nagdadrive, hindi naman dumudulas yung gulong? Simple lang ang sagot, syempre ako yung nagdadrive. Sabi nga ni tatay, ayaw niya na daw i-drive yan, pati si nanay, dahil nga natatakot sila, baka sumemplang daw sila. Yung gulong kasi wala ng kapit, madulas na. Sabi ni tatay, bakit daw nung ako ang nagdadrive, bakit hindi naman daw ganon, hindi naman daw dumudulas? Eh, ang sabi ko, ako yung nagdadrive, kaya hindi naman dumudulas kahit mabilis. Ayaw siguro sa kanila nung e-bike, dahil nga masyado silang mabigat. Ayan nga, nakasabayan pa nga namin si kuya, yung asawa nung nagtitinda doon sa Baywalk. Sa mga oras na ito, ihahatid nga ni nanay si Chloe papunta sa Rizal dahil nga may training si Chloe. Ayan nga, sa billiard nga siguro muna sila tatambay dahil nga sa billiard siya hinatid ni nanay. Ayan nga si Chloe, pakalaki ng bag, di ba nabibigatan yan? Naawa nga din ako dyan kay Chloe dahil puro na lang training, sumasakit na yung katawan niya. Sa bagay, may mapupuntahan din namang maganda ang paghihirap na yan. Paggising ko nga ng alas 5, pumunta nga kami ni nanay sa palengke, bibili kami ulam. Dito nga sabi niya maglalakad na lang siya, hintayin ko daw siya dun sa may Big Brew. Ayan nga, naghihintay na nga lang ako dito. Pasilip muna. Ayan nga yung order namin. Habang na-order nga ako kanina, sabi ni nanay mauuna siya dun sa bilihan ng gulay. Nung pauwi na nga kami nito, kinukulit ko si nanay na pwede ba pumunta kami sa Baywalk ulit para picturean yung sunset. Ang ganda kasi ng sunset kanina. Sabi nga ni nanay, pag nagpatayo daw ako ng bahay, yung parang katulad daw ng castle para daw kita yung sunset. Ayan nga yung sunset kanina, napakaganda, talagang bumaba pa ako. Ito nga, bumaba nga kami sa kanto dito, ihahatid ko nga yung pinapabigay ni nanay. Fast forward, nagpasundo na nga dito si Chloe. Ayan nga lang ang ganap ngayong araw. Salamat sa panonood. Bye-bye.